Sa gitna ng dapat sana'y mapayapang paglalayag ng mga tauhan ng Philippine Navy sakay ng BRP Laguna. Sa misyon nilang magdala ng supply sa mga sundalong nakatanod sa West Philippine Sea. Isang Chinese Navy vessel ang unti-unting dumikit. Gumitgit. At akma na sila nitong babanggain. Isa na naman itong bagong kaso sa umiinit na tensyon sa West Philippine Sea. Pero simulan muna natin ang kwento. Ilang araw bago ang panibagong girian sa pagitan ng mga David at Goliath ng karagatan. Alright, lumapag po tayo sa Puerto Princesa for around half an hour. Nag-refuel tayo dito with our C295 from Manila. May konting briefing kami dito before we take off to Pag-asa Island. We're gonna be walking around Pag-asa. Makikita po natin ang main airstrip doon at makausap din natin ating mga iba't ibang mga tropa na station po sila doon. And from there, itutour po natin kung yung mga iba't ibang mga barracks nila at sabi nila makikita daw natin ang mga Chinese vessels na a few nautical miles away from the island. So very exciting. Punta tayo para we get to know a better idea on the place. Tara! Ang West Philippine Sea, ang bahagi ng South China Sea na nakabilang sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na tinatakda ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Dahil sa mayamang deposito nito sa langis, likas na yaman, at mga lugar na pangisdaan, hindi lang Pilipinas at China ang umaangkin dito. Maging ang Brunei, Indonesia, Malaysia, Taiwan at Vietnam. Pero sa lahat ng mga bansang ito, China ang pinaka-agresibo. Taong 1947, nung unang maglabas ng mapa ang China, kung saan kita ang 9-dash line na nasa ilalim daw ng teritoryo nito, kabilang na ang mga isla sa West Philippine Sea. Mula sa himpapawid, makikita na ang mga nagkalat na Chinese vessels sa ating karagatan. So as you can see, we have a major airstrip there. A few kilometers, you can see ships parked there. We don't actually know if it's Filipino ships or foreign country ships. We'll verify later. So you can see, there's already Chinese Coast Guard just a few, I guess, kilometers away from the Pag-asa. Ito mga iba't ibang mga ships. Ano yan, sir? Daming ships dyan. Yan yung Chinese. Chinese militia. Nakakalungkot talaga, nakagigil talaga, nakakainis talaga. But what solution will you get out of something if you approach a situation with anger? Kapag magre-react ka dyan sa mga sitwasyon ng ganito with anger and violence, walang mangyayari, walang mapupuntahan to. Like any soldier will not want to face or be in the grounds of war. No? As much as possible, it is very important to find different diplomatic situations bago tayo dumating sa puntong ganun. Maya-maya pa, habang nasa kalagitnaan kami ng himpapawid sa teritoryong sakop ng Pilipinas, nakatanggap ako ng isang text message. It was surprising. We received a message saying, "Welcome to China." So, ang ating mga sundalo, they told us it is something normal because the network of China actually reached us here. We were actually far from the Pag-asa Island. Mas malakas yung signal nila, nasagip yung atin. At the end of the day, mind-blowing siya na talagang lumalapit ang China sa atin. Not just physically, but also in signal waveforms. Kakalapag po namin dito sa Pag-asa Island and we're actually entering the naval station of the Emilio Liwanag Pag-asa Naval Station. Ito yung namin. Ginagamit namin. Pwede mo silipin ngayon yung position. Paglapag namin sa isla, mas nakita ko ng malapitan ang mga barko ng China. Armed din yan, armed soldiers. Yun ang ano namin na-analyze namin kasi
maski sabi natin civilian ship yan, ng nagko-command sa kanila is yung La Navy. How many kilometers is this from here to there? 3.6. 3.6. Itong 5103. Nandyan palagi sila, sir. Hindi sila umaalis. Hindi months. Anong, basta they want to establish presence lang, kumbaga. And at the same time, ayaw kasi nila na matayuan din natin ng facilities yung K area. Ang Pag-asa Island, ang pinakamalaki sa mga islang sakop ng West Philippine Sea. Dito rin, nakatayo ang monumento ni Tomos Croma, ang Pilipinong ayon sa kasaysayan. Siya ang nakadiskubre at unang nakaapak sa Kalayaan Island Group noong 1947, bago pa man ito pag-agawan ng iba't ibang bansa. Sa may gibuhat ninyo everyday? Sa may routine ninyo? Patrolling lang? Patrolling sir sa routine diri sir. Kamusta ang kanibuhi diri? Okay naman? Okay naman sir. Lami ang isda? Lami sir. Isikapin kong maging isang tunay na Pilipino. Dito sa kampo, nakaistasyon ang mga sundalong pumapatrolya sa Pag-asa Island. Pero ginagamit pa to or wala nang laman? Sa ngayon wala na. Pwede tayo pumasok? So ito po, itong mga bunkers, they said it was established 1970s to be a bunker to defend of any insurgency that comes in, no? So as you can see outside. Alright, ito yung isang peephole nila sa bunker. Nandito po tayo sa Rancudo Airstrip kung saan mismo naglanding at mamaya magte-take off yung aircraft po namin. And we're in the very, very end. And you can see in my left side, this is the Rancudo Pier. And here, right behind me, mabibilang po natin ang iba't ibang mga ships sa likod ko. No? So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maybe. Here, there, 10 ships, and these ships are all Chinese vessels, no? At clearly makikita po natin sa likod ko ang isang pinakamalapit na ship coming towards the island. Actually, nakikita po natin sa mga cellphones natin na nag-welcome na yung mga providers natin sa China. Kumbaga, sinasabi na welcome to China. And it's actually a slap in the face to actually read something like that. But after a while, nung lumapag na kami dito sa Pag-asa Island, it said welcome back to the Philippines. Naabutan din namin dito ang research team mula sa University of the Philippines Marine Science Institute na ilang dekada nang gumagawa ng research sa angking yaman ng marine life sa West Philippine Sea. So from 1997 to 2025, kumusta po yung kalagayan ng reef natin at waters po natin? Ay, naku, malungkot. Okay. Yung mismong coral reef, lalo na sa labas, yung labas ng mababaw na bahagi ng tubig, konting-konting na lang yung buhay na coral. Mas marami pa dito sa mababaw na bahagi. What is the reason for this, sir? May mga natural, merong pwedeng mga man-induced. Natural, meron man tayo nung tinatawag na coral bleaching. These are virgin islands where there is no infrastructure there. Very virgin islands with beautiful people. Before, sabi nga nila, 200 yung population. Ngayon, 500. So, lumalaki yung population dun. And again, amazing islands. If not one of the best or the best islands in the world. The best beaches, the best clear waters, the best marine life is found there also. Kaya nga, nung pumasok tayo sa Pag-asa Island, na-meet natin yung mga researchers from the University of the Philippines. And that was very inspiring. Bago matapos ang buwan ng Abril, sumabak sa isang mahabang paglalayag ang puwersa ng AFP Navy Marines. Sa direktiba ng Naval Forces West, ang Navy at Marines naghahanda na para sa kanilang rotation and reprovision o RORE mission. Okay, nandito po tayo. Sa likod ko po ang BRP Laguna 501 at ang unang reaction ko talaga dito ay
It's massive. Sobrang laki na barko ito. At anong gagawin itong barko ngayon ay ang RORE mission. The RORE mission is a mission that will go around the 9 islands of the Kalayaan Islands, the 7 islands and the 2 other features. No? But today, itong linggo na ito, papasok po sila at mag-resupply sa 4 na islands sa Kalayaan Islands. Let's see what they will have to do for our soldiers at the Kalayaan Islands. Tara, pasok tayo. Dito, nakilala ko ang RORE Mission Team Leader na si Lieutenant Commander Jeffrey Legaspi na 2 dekada na sa serbisyo. Bilang isang sundalo na nag-umpisa ako, sabihin natin ng pinakauna ay yung makapagsilbi sa bayan. Pangalawa is yung implements na rin ng magulang ko. Dati rin sundalo yung magulang ko. Sakay ng barkong ito ang supply ng tubig, pagkain at mga gamit sa pagpatrolya. Narito rin ang mga sundalong papalit sa mga katropang 2 buwan nang nakadestino sa mga isla. Ayon kay Lieutenant Commander Legaspi, kada 2 buwan kung magpalitan ang mga sundalong sa West Philippine Sea. Bukod sa banta ng China, ang isa pa sa pinakamalaking kalaban nila rito, ang lungkot na malayo sa pamilya. Sa training pa lang is nasanay na yung mga sundalo na mapalayo sa mga pamilya. Bangka sighted, bearing ma'am, 340, approximate distance 1 nautical miles ma'am. Labing isang araw silang papalaot. Susuungin ang hampas ng alon at peligro ng karagatan para sa isang mahalagang misyon. Ang maghatid ng supply at palitan ng mga sundalo nagbabantay sa Kalayaan Island Group na sa nakalipas na mga taon, paulit-ulit nang naging sentro ng sigalot. Mula sa panggigit-git ng mga puwersa ng China, pagharang at pagbangga sa ating mga patrol vessel, pagbobomba ng water cannon, hanggang sa pananakit na nauwi sa pagkaputol ng daliri ng isang katropa. Dahil mapanganib ang pagpapatrol sa West Philippine Sea, lahat ng suporta kailangan ng mga nakadestino natin doon na mga sundalo. Habang nasa biyahe, kanya-kanyang diskarte ang mga Navy para malibang sa loob ng barko. Mag-extend kayo, mag-extend kayo. Extend nyo, sir. Si Technical Sergeant Rolando Balan, ang platoon sergeant ng unit na madedestino sa pinakamalayong isla sa West Philippine Sea, ang Parola Island. Naiwan ko na yung pag-aaral ko. Actually, no, education ako. Hindi ko na siya natapos yung last sim ko dun sa education. Kaya napilitan na rin mga magulang ko na ipatuloy na lang. Ngayon, yung gamit nila, ikarga natin dyan, sa taas, doon na tayo maghintay lahat. Education daw ang tinapos niyang kurso, pero pinasok niya ang pagsusundalo para sa pangarap na magandang kinabukasan para sa pamilya. Nung una, ma'am, yung anak ko, lalo na yung panganay ko, parang hindi niya rin matanggap kasi nga palagi wala si Papa, sabi niya. Siyempre yung asawa ko, inapaliwanag na lang niya na gano'n nga. Siyempre kung hindi magtrabaho si Papa sa malayo, siyempre hindi rin mabigay yung gusto ng bata. Simulan nandito ako sa servisyo, ma'am, lahat na ng okasyon, namimiss ko na talaga yan kasi nandyan yung birthday, recognition ng anak ko, lahat pati yung mga kasiyahan namin ng pamilya ko. Hindi ko na talaga ni-expect yan na palagi ko siya ma-celebrate na nandun ako. Wala ka naman na choice kasi trabaho namin yun eh. Gagampanan talaga namin yun. Kaya nga nagtatrabaho din ako dito sa malayo para mabigyan ko din sila ng magandang buhay, lalo ng mga anak ko. Ang pamilya naman ni Technical Sergeant Balan na naiwan sa Pandan, Antique, sanay mang malayo sa kanila ang haligi ng kanilang tahanan.
hindi pa rin daw maiwasang mag-alala. Mahirap po mag-asawa ng sundalo kasi palagi siya nasa malayo. Yung pag-alis niya ng bahay, parang walang kasiguruhan kung makakauwi pa siya or hindi na. Pero ang pinaka-nakakamiss daw talaga sa kanya, ang 3 anak na hinahanap-hanap ang kanilang ama. Siyempre po, malungkot kasi nga sana dito rin si Papa para at least complete kami na mag-celebrate ng recognition ko. Kasi throughout my school life, parang 3 beses pa lang po na recognition ko yung nandoon si Papa. Ang mga pinaglalabanan ng mga karagatan at isla, hindi lang naapektuhan ang relasyon ng mga bansa, maging ang relasyon ng mga pamilya. Taong 2016, nang pagtibay ng arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ng West Philippine Sea na sa ilalim ng soberanya ng Pilipinas. Ang ating mga claims sa West Philippine Sea ay 2 uri. No? Nandyan yung tinatawag na territorial claim o yung claims dun sa lupa at yung maritime na claims. Yung territorial sea aabot ng 12 nautical miles. Yan ay parang kinukonsider na parte ng lupa. So, nasa ilalim din ng kasiranilan natin yan. Your vessel has entered the sea area of the Republic of China. Require you order your course to leave this sea area. Pero sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagpapatrolya ng China Coast Guard sa West Philippine Sea na sa ilang mga insidente umabot na sa pambubuli at panghaharas ng China sa ating mga barko at sundalo. Sa ika-4 na araw ng paglalayag, narating ng RORE mission team ang Kota Island. All departments make preparation for ship-to-shore movement. Ito ang ginagawa namin para sa bayan natin, para mapantayan natin kung ano yung sa ating teritoryo natin. Ito na yung Kota Island. Probably in less than 20 minutes naka-preposition na yung barko. Then eventually sisimulan na natin yung ship-to-shore operation natin. Prepare na yung mga magbo-board. Ang pinakamalaking kalaban nila sa pagbababa ng rasyon ang malalaking hampas ng alon. Kasabay ng pagre-resupply ng gamit at pagpapalit ng mga sundalo, ini-inspection din ang mga gamit at pasilidad ng istasyon sa isla. Ngayon, nag-inspect ako ng current condition ng facility, ano yung mga dapat improve then dapat i-repair dito sa Kota Station. Pinamumunuan man ng mga Pilipino ang Kota Island, bakas pa rin sa paligid ang impluwensya ng mga karatig bansang umaangkin sa isla. Yung napupulot namin, kalimitan ganito pong mga anti-battles. Tapos ito po ma'am. Saan po galing yan? Made in Vietnam po ata ito ma'am, ganitong sulat ma'am. Malakas po yung alon na papadpad po sila dito ma'am, kaya kinokolekt na lang namin pag nasa nasa buhangin po. Kumusta kayo dito? Ayos lang. Tagumpay man ang resupply mission at pagpapalitan ng mga sundalo, mas mainam daw sana kung ang mga isla sa West Philippine Sea may mga shelter port kung saan pwedeng mamalagi ang mga barko kapag masama ang panahon o kung may nakaambang peligro. Kinabukasan, maglalayag na sanang muli ang BRP Laguna nang biglang sa kalagitnaan ng RORE mission, isang Chinese Navy vessel ang unti-unting dumikit sa barko. Ilang sandali pa, akmang babanggain na nito ang BRP Laguna. Distance 1,100 yards, sir. Port ahead 1, starboard ahead 2, rudder at left standard down, sir. Para hindi na lumala ang sitwasyon, ang Philippine Navy umiwas na lang at lumiko pa kanan.
Sa kabila ng paghaharas ng China, ang Philippine Navy magpapatuloy raw sa kanilang mandato na protektahan ang ating mga mamamayan at ang West Philippine Sea. Itong West Philippine Sea sa atin to, sa Pilipinas to, pagmamayari natin to. Kaya wala silang karapatan na harangin tayo sa gagawin nating mission. Dalawang buwan na nakaposte sa West Philippine Sea si Second Lieutenant Owen James Silubrica na tubong Baguio. Mahigit 1 taon pa lang siyang sundalo. Pero ito raw ang isa sa pinakamahirap niyang deployment. Kapag nandito ka sa isla, wala kang masyadong kausap, wala kang masyadong nakikita. Ngayon, para ma-boost naman yung moral ng mga tropa natin, yan, binibigyan natin sila ng oras sa pamilya nila para magkamustahan. At least, kahit papaano, hindi mahirapan yung buhay nila dito. Dahil dumating na ang mga kapalitan, sabik na siyang makauwi para makita ang pamilya. Pero ang kanyang pananabik, mauudot pa. Dahil ang mga puwersa ng sandatang lakas ng Pilipinas aasiste rin para masigurong mapayapa ang eleksyon. Naantala man, para kay Second Lieutenant Lubrica, bahagi pa rin ito ng kanyang sakripisyo para sa bayan. Yung possibility, ma'am, na kung anong pwedeng mangyari dito, ma'am. Ngayon, ma'am, magkaputukan dito. Ano nang mangyayari sa buhay namin, ma'am? Anong gagawin namin? Paano kami mag-react? Kung si Second Lieutenant Lubrica, mamamaalam muna sa isla. Sina Technical Sergeant Balan, magsisimula pa lang ang 2 buwang pagtatanod at pagtatanggol sa West Philippine Sea. Panatang kailanman, hinding-hindi raw niya pagsisisihan. Sa susunod na 2 buwan, magkakasya na muna siya sa mga paminsang-minsang tawag sa pamilya. Hello mga Ang bawat araw na malayo sila sa pamilya ay araw-araw ding pakikipaglaban. Hindi lang para sa watawat, kundi para sa karagatang matagal ng atin. Inaangkin man ng iba, hinding-hindi ito bibitawan ng mga tagapagtanggol ng ating bayan.